Magandang hapon po sa lahat. Muli po tayong mag-aral ng maikling salita ng Panginoon na kung saan ngayon po ay pang-apat na linggo na po halos ng January no, ng unang buwan po ng 2025 na kung saan tayo po ay patuloy na nagpaplano, patuloy po tayo nananalangin sa Panginoon ng ating magiging kinabukasan ngayong 2025. And I believe po na ang Panginoon po ay patuloy din po ang kanyang plano sa ating mga buhay ay patuloy nating asahan at mapangyari nga ito. Kaya po sabi po ng Jeremiah 29:11, sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Na kung saan, this is the God's great plan and His promises. Bakit po kaya natin masasabi nito po ay pinaka-great plan po sa atin ng Panginoon? Kasi ang nais po talaga ng Panginoon ay patuloy po tayong maging masagana at maging maayos po ang ating buhay dito sa mundong ito, na kung saan ang plano niya po ay magkaroon tayo lagi ng pag-asa. Hindi po tayo malugmok sa mga problema o mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen. Kaya po ang pinaka pangako po ng Panginoon dito ay makikita din po natin yung plano niya po na tayo po ay maging masagana, magkaroon ng pag-asa at maayos po na kinabukasan. Amen po. So ano po yung part natin dito? Sabi ng Proverbs 16:3, "Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed." At makikita rin po natin ano po yung mapapansin natin doon sa commit. So ibig sabihin, we need to trust the Lord with all our heart. Na kung saan, trust in the Lord with all your heart and do not lean your own understanding. Ang sabi rin po ng salita ng Panginoon, "Apart from me, you can do nothing." Totoo po yun. Wala naman po talaga tayong magagawa pag tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang buhay po na to ay galing po sa Diyos. So, kung kanino po galing yung buhay, siya lang po yung nakakaalam ng nararapat para po sa atin. At masasabi po natin na ang Panginoon po ay patuloy na nagbibigay ng instruction, nagtuturo at tinuturo niya po yung daan na dapat nating lakaran, at even po yung counsel para po sa atin. Yun po ay sinabi po yun ng Psalms 32. Yes, Psalms 32 verse 28, na makikita po natin doon, we should go in His counsel and with counsel with us, na lahat po ay ibinigay na po sa atin ng Panginoon. So, isa lang po yung pwede nating gawin. Isa lang din po yung pwede nating paglagakan ng pag-asa natin. Ang paglagakan po natin ang pag-asa natin ay ating Panginoon. Ang ulitin ko po, apart from Him or apart from me, sabi ng Panginoong Yesus, you can do nothing. So, ang magiging reaction po natin dapat doon, i-commit natin sa Panginoon ang lahat ng ating pong gagawin para po ang lahat ng plano natin ay magkakaroon ng katagumpayan. So ano po, sa kalaki po ng pagkukumit ay ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and do not lean your own understanding. Amen po. At ang makikita po natin sa Ephesians chapter 2 verse 10, basahin ko po sa Tagalog. Sabi, tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ibig sabihin po, from the very start of our life po talaga, meron na pong nakalaan ng Panginoon. At ayan po, yung makikita natin, katunayan po yan na Jeremiah 29:11. So, idugtong ko po yung "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Verse 12 po, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you." So, lahat po nanggagaling po sa dapat konektado talaga tayo sa Panginoon. Everything po na
pinagpaplanuhan o gagawin natin sa buhay natin, ilapit po natin sa Panginoon lahat-lahat. Amen po. Kaya I believe po na tayo po ay marami pa pong panalangin sa Panginoon. So, call upon the name of the Lord sa lahat po ng ating gagawin para po mai-commit natin sa Panginoon with all our trust para po at na maniwala po tayo na ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen po. Kaya God bless po, and to God be the glory, at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon.